Ayan guys, sige, para malibang ako bago matulog, gusto ko lang talagang ilabas ito na kung saan di umano sa threads daw po may kumakalat na sasabihin na tara kape tayo. Pero biglang it turns out may insurance pala, bigla kang bebentan or opera ng insurance. Again guys, disclaimer, hindi ko po kilala lahat ito. This is for awareness and informational purposes, no, para inform po tayo and knowledgeable. And also hindi ko sila kilala ganyan, and nagbibigay lang ako ng tips. Now, ang sa akin lang is walang talaga masama sa insurance, no, sa pagbebenta niyan, dahil magandang insurance lalo na nakakapag-secured ito ng pamilya, no, ng breadwinner, ng finances and future ng mga tao. Basically, now, under the Insurance Code of the Philippines and the IC rules and regulations, syempre po, pwede ito maging deceptive practices or misrepresentation kung hindi natin dinidisclose na maigi, especially sa pag-i-invite or sa sales pitch or sa mismong product, okay, or investment daw, BUL, so and so forth, na medyo deceptive, no, or misrepresented, meaning hindi maayos yung pagpapaliwanag, yung pag-imbita, 'di ba? Kasi tulad nga nasabi dito, no, nag-search din ako kay ChatGPT, pakita ko mamaya, pero 'di ba, ay mga comment nga dito na kung saan wala naman daw masama, no, na na bebenta ka or ano. Pero kumbaga, wag yung kape tayo, nag-expect kami na may kape talaga. May kape nga naman talaga, no? Pero may kape naman talaga, pero 'di ba, at the end of the day, iba yung pakay, iba yung goal. So, nakukuha niyo yung point ko. And ito yung sinerch ko sa ChatGPT. O, ito, sinerch ko na po para hindi na tayo mahirapan, no? Again, guys, marami po akong kakilala, kaibigan na nasa finance, no? Nasa investment, accounting, so on and so forth. And especially insurance, mga quote-unquote financial advisors or / insurance agents po sila, which is again, walang masama kasi actually nag-training din ako sa ganyan, no? At nasa field din ako, and meron din tayong certification sa SEC, no? Certified po tayo. Now, kung pagbabasihan po natin ang sagot ni GPT ay kikita po natin dito na kumbaga nga pwedeng deceptive or misleading na approach or misrepresentation, di ba? Or especially sa pagpe-present ng product, kung medyo hindi siya knowledgeable or intentionally hindi niya dinisclosed yung mga matters, no, materials, information, pwede po ito, no, bound ito ng Insurance Code of the Philippines. So yun lang po, kung tayo ay mag-iimbita, kung tayo ay magpe-present, no? Kumbaga, sabihin natin, kapag ako, halimbawa, magpe-present ako ng isang bagay, no? Whether yan ay product or service, actually, tinatanong ko muna, sir, ito po, magpe-present po tayo, okay ba sa inyo? Yung iba, guys, napapansin ko, no, diretso agad sa pag-present, no? Kahit hindi lang po ito sa insurance, no, kahit sa ibang sales, kasi matagal na ako dyan, guys, no, matagal na ako sa sales. So bago ako magbenta, sinasabi ko na agad, sir, baga pagdating dun sa point na yun, sir, okay lang ba, may ipe-present ako, baka makatulong sa inyo, okay po ba yun sa inyo? Kumbaga, tinatanong ko sila kung okay ba sa inyo na parang gano'n na nga, bentahan ko kayo or ipakita sa inyo. Pero kumbaga nga, yung tactics or strategy doon, yun nga, binibigyan ko na kayo ng strategy na wag nyo sabihin, sir, okay ba, bebentahan ko kayo, hindi gano'n. Kumbaga, ipaalam mo na sa kanila, di ba, na sir, magpe-present ako ng product or service ko, yung parang sales pitch na tinatawag, and then tignan mo kung ano sasabihin nila. Malay mo, ayaw talaga nila sa product or service mo, or ayaw nila sa'yo as a salesman, okay, as a saleswoman. So wala ka magagawa doon, no? Hindi mo sila target market. Ang sa akin lang is, wag yung tara kape tayo. Parang, guys, sorry, no, kasi nga ang insurance na product, maganda talaga saan nasisira? Sa mga agents, no, sa mga advisors ko, no, na yung BUL, it should be maganda dapat yan, pero okay, bagsak ang fan value ko, withdraw ko na, ayaw na ng mga tao. Okay, kaya sa akin walang masama na ganyan, pero baguhin natin ang ethics and manner and way ng pagbebenta natin. Okay po ba 'yon?